Lukas Kapitulo 15. Nagsisilapot nga sa kanya ang lahat ng mga maninangil ng buwis at makasalanan upang makinig sa kanya. At ang mga Fariseo at gayon din ang mga eskriba ay nangagbubulong-bulungan, na nangagsasabi, tinatanggap ng taong ito ang mga makasalanan, at sumasalo sa kanila. At sinalita niya sa kanila ang talinghagang ito, na sinasabi, aling tao sa inyo, na kung mayroong 100 tupa, at mawala ang isa sa mga yaon ay hindi iiwan ang 99 sa ilang, at hahanapin ang nawala, hanggang sa ito'y kanyang masumpungan. At pagka nasumpungan niya, ay pinapasan niya sa kanyang balikat, na natutuwa. At pag-uwi niya sa tahanan, ay titipunin niya ang kanyang mga kaibigan at ang kanyang mga kapitbahay, na sasabihin sa kanila, makipagkatuwa kayo sa akin, sapagkat nasumpungan ko ang aking tupang nawala. Sinasabi ko sa inyo, na gayon din magkakatuwa sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi, kaysa 99 na taong matutuwid na din ang nagkakailangang magsipagsisi. O aling babae na may 10 putol na pilak, na kung mawalan siya ng 1 putol, ay hindi baga magpapaninggas ng 1 ilawan, at wawalisan ang bahay, at hahanapang masikap hanggang sa ito'y masumpungan niya. At pagka nasumpungan niya, ay titipunin niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay, na sinasabi, makipagkatuwa kayo sa akin, sapagkat nasumpungan ko ang 1 putol na nawala sa akin. Gayon din, sinasabi ko sa inyo, na may tuwa sa harapan ng mga anghel ng Diyos, dahil sa isang makasalanang nagsisisi. At sinabi niya, may isang tao na may 2 anak na lalaki. At sinabi sa kanyang ama ng bunso, Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng iyong kayamanang nauukol sa akin. At binahagi niya sa kanila ang kanyang pagkabuhay. At hindi nakaraan ang maraming araw, ay tinipong lahat ng anak na bunso ang ganang kanya, at naglakbay sa isang malayong lupain, at do'y inaksaya ang kanyang kabuhayan sa palunging pamumuhay. At nang magugol na niyang lahat, ay nagkaroon ng isang malaking kagutom sa lupaing yaon, at siya'y nagpasimulang mga ilangan. At pamaroon siya at nakisama sa isa sa mga mamamayan sa lupaing yaon, at sinugo niya siya sa kanyang mga parang, upang magpakain ng mga baboy. At ibig sana niyang mabusog ang kanyang tiyan ng mga ipa na kinakain ng mga baboy, at walang taong magbigay sa kanya. Datapwat nang siya'y makapag-isip ay sinabi niya, ilang mga alilang upahan ng aking ama ang may sapat at lumalabis na pagkain, at ako rito'y namamatay ng gutom. Magtitindig ako at paroroon sa aking ama, at aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit, at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo, gawin mo akong tulad sa isa sa iyong mga alilang upahan. At siya'y nagtindig, at pamaroon sa kanyang ama. Datapwat samantalang nasa malayo pa siya, ay natanawa na siya ng kanyang ama, at nagdalang habag, at tumakbo, at niyakap siya sa leeg, at siya'y hinagkan. At sinabi ng anak sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit, at sa iyong paningin, hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Datapwat sinabi ng ama sa kanyang mga alipin, dalhin ninyo ritong madali ang pinakamabuting balabal, at isuot ninyo sa kanya, at lagyan ninyo ng singsing ang kanyang kamay, at mga panyapak ang kanyang mga paa. At kunin ninyo ang pinatabang guya, at inyong patayin, at tayo'y magsikain, at mangagkatuwa. Sapagkat patay na ang anak kong ito, at muling nabuhay, siya'y nawala, at nasumpungan. At sila'y nangagpasimulang mangagkatuwa. Nasa bukid nga ang anak niyang panganay, at nang siya'y dumating at malapit sa bahay, ay narinig niya ang tugtugan at ang sayawan. At pinalapit niya sa kanya ang isa sa mga alipin, at itinanong kung ano kaya ang mga bagay na yaon. At, sinabi niya sa kanya, dumating ang kapatid mo, at pinatay ng iyong ama ang pinatabang guya, dahil sa siya'y tinanggap niya na ligtas at magaling. Datapwat nagalit siya, at ayaw pumasok, at lumabas ang kanyang ama, at siya'y namanhik sa kanya. Datapwat siya'y sumagot at sinabi sa kanyang ama, narito, maraming taon nang kita'y pinaglilangkuran, at kailan may hindi ako sumuwi sa iyong utos, at gayon may hindi mo ako binigyan kailanman ng isang maliit na kambing, upang ipakipagkatuwa ko sa aking mga kaibigan. Datapwat nang dumating itong anak mong umubos ng iyong pagkabuhay sa mga patutot, ay ipinagpatay mo siya ng pinatabang guya. At sinabi niya sa kanya, Anak, ikaw ay palaging nasa akin, at iyo ang lahat ng akin. Datapwat karapat-dapat mangagkatuwa at mangagsaya tayo, sapagkat patay ang kapatid mong ito, at muling nabuhay, at nawala, at nasumpungan.